ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Taliwala sa firecracker ban, lalaki, sikop human na maligya og paboto sa Davao City. Mga pasahero nga manguliay karong bispera sa bag-ong tuig, midagsa na sa public terminal sa General Santos City. 6 anyos nga batang lalaki nga kapin 20 minutos nga anaa sa ilawom sa suba, gi-rescue sa BFP. Presyo sa mga pabuto sa Gensan, misa ka na tungod sa nihit nga supply. 2026 Pantone Color of the Year, atong sayron. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Karong sugato na nato ang bag-ong tuig. Subling pahimangno sa mga otoridad nga bawal ang pagpabuto sa Davao City kung asa kapin duha ka dekada nang ginapatuman ang firecracker ban o sukad pa ni atong 2002. Atong sayron ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sarah, halino na gyud kaayo ang mga torotot ilabi na dinhi sa Davao City kay duna tay ginapatuman nga firecracker ban. Nga ginapatuman sukad ni adtong 2001 pa na. Nagpahimangno usab ang kapulisan nga kinahanglan sa legal ug luwas nga pamaagi ang pagsaba-saba sa pagsugat sa bagong tuig. Kay bawal man ang pabuto sa Davao City, halinon ang alternatibong pangpasaba sama sa torotot. Dinhi sa Wakiruhan Public Market, dagsa ang mga mamalitay. Para pang saba-saba sa anak. Pila edad sa anak, ma'am? 3. Si 20, Pinakamahal, pinamahal 80. ang pinakabarato. Oh, 25. Kumusta ang halin karon? Okay naman. Daghan na. Dagan na. Kani kuan 35, 35 ang pinakamahal. 100 kaning taas. Subay sa City Ordinance 060-02, wala gitugot ang paggama, pagpamaligya, pagdistribute ug paggamit og pabuto sa Davao City. Apan duna gihapoy nasikop ang Davao City Police Office nga misupak niini. Pinaagi sa bypass operation, sikop ang 27 anyos nga lalaki human na maligya matud pa og pabuto sa Turil Public Market. Nasakmit gikan sa dinakpan, kinsa wala pay pahayag ang klase-klase sa pabuto. Gawa sa paglapas sa nasangpit nga ordinansa, mag-atubang sabsiya ug kasong paglapas sa Republic Act 7183 o ang Firecracker Law. Tuod man, tradisyon na sa mga Pilipino nga sugaton ang bag-ong tuig pinaagi sa pagsaba-saba, subay sa tinuuhang makaabog kini og malas. Pero sumala sa otoridad nga himuon kini sa legal ug luwas nga pamaagi. Be a lot of festivities around, and we all know that there are laws that is being implemented right now. Bawal po yung mga paputok, bawal yung mga illegal na mga online selling at saka kung ano-ano pa. Hugot sab ang pagpatuman sa one strike policy sa Police Regional Office 11 sa ginsakupan ni ining mga pulis kalabot sa indiscriminate firing ug sa bisan si kinsang magpabuto sa ilahang pusil. Kapag nagkaroon ng illegal discharge sa grupo na yan, sa area na yan, at hindi agad nahuli yung mga suspect, and nagkaroon po ng casualty yan, ay mananagot po yung ating mga key officials yan para to give way to lead an investigation. Yes, Sarah, mga kapuso, katong wala pa nakapalit og turoto niya, duol mo dinhi na ay available dinhi sa Ilustre, pero tamad lang sila alas 9 sa gabi. Happy New Year, mga kapuso! Happy New Year, Sarah! Alright, Happy New Year, John D. Esteban. Maraming salamat. Usa ka 6 anyos nga batang lalaki ang naluwas human hapit malumos kay kapin 20 minutos nang anaa sa ilawom sa tubig sa usa ka suba sa Dato Unsay, Maguindanao del Sur. BFP, dunay pahimangno sa mga ginikanan ilabi na sa mga dunay planong mga ligo sa dagat o swimming pool karong tuiga o karong bagong tuig. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kini ang paspas nga pagresponde sa mga personal sa BFP BARM sa 6 anyos nga batang lalaki human nga hapit malumos sa usa ka suba sa barangay Meta Bridge, Dato Unsay, Maguindanao del Sur adlaw Martes.
Gilayon kining gihatagan og cardiopulmonary resuscitation o CPR sa pagpanguna mismo ni SFO2 Muhammad Jumuad kinsa chief sa Office of the Provincial Fire Marshal sa BFP BARM. Sa laing kuhang video sa uploader nga si Nordan Ugalingan II. Makita ang paspas nga pag-alsa sa mong bata pasaka sa mong lugar. Kini aron madala kini sa ospital human nagpabiling wala gihapoy panimuot ang maong bata. Unconscious yung bata kasi nga yung report kasi sa amin ng concerned citizen is 20 to 30 minutes na siguro nasa loob nasa ilalim ng tubig yung bata eh. Talagang wala talagang malay yun. Gituho ang naligo ang maong bata sa mong lugar ug wala nabantayan sa ginikanan. Matod sa BFP, gilapatan na og advanced medical care ang maong bata kinsa nagpabilin pang unconscious sa karon. Sumala sa BFP nga ang maong insidente natulan lang diyang nagpaygayon sila og rekorida kalabot o plan paalala iwas paputok diyang dunay usa ka residente ang midangom sa buhatan ug nag-report nga dunay batang nalumos. Busa karong bagong tuig kano sa sagad sa mga tawo, mga ligo sa dagat o swimming pool. Kini ang pahimangno sa BFP. Mga magulang po natin, especially ngayon na maraming nag-outing, laging paalala ng Bureau of Fire Protection po na sana po bantayan po natin yung mga anak natin during naliligo sa dagat o sa swimming pool para may iwasan po natin yung pagkalunod. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Pipila ka oras una ang 2026. Ubay-ubay ka mga pasahero ang miapas og biyahe sa Bulaong Public Terminal sa General Santos City aron makauban ang ilang mahal sa kinabuhi sa pagsaulog sa bagong tuig. Atong sayro na ang katikaran dito karon sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, susama sa kasinatian sa Milabayng Pasko, gidagsag yapon sa mga pasahero nga manguliay sa ilang tagsa-tagsa nga probinsya ang bus terminal o ang terminal din sa General Santos City aron na makaapas sa pagsuga sa bagong tuig. Lana Transportation Office 12 padayon ang monitoring sa mga masakyang bus ug van aron masiguro nga luwas kini sa pagbiyahe. Kamatikdan ang pagdagsa sa mga pasaherong manguliay sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya sa public bus terminal sa General Santos City bisperas sa bagong tuig. Gani, dala mga bagahe. Milinya na kining pipila ka mga pasahero nga pipila ka oras nang naghulat sa mga butay nga bus aron mo biyahe padulong Cotabato City. Apan ang kakapoy sa paghulat, giantos ni ining usa ka pasahero kinsa nagbakasyon dinhi sa Jensan. Mga 2 hours na din po. Opo, wala pa po. Taste lang po para makahuwi. Susama sab ang kasinatian sa ubang mga pasahero kinsa nagulat sab og bus nga masakyan padulong Davao City, Tacurong City ug Coronadal City. Apan kaning usa ka pasahero, wala tagda ang taas nga linya aron lang makasakay og bus. Excited na matud pa siya nga makauli sa Isulan, Sultan Kudarat. Tito Mi, taga Isulan mi. Apo. Hinuon una nang ibutyag sa tagdumala sa public terminal nga wala kini nagkulang sa mga bus. Samtang nagpaygayon og assessment ug monitoring ang mga personay sa Land Transportation Office sa mga nagkadiyang bus sa maong terminal. Gina-check niini ang mga igong papeles sa mga driver ug ginasuta kung anaa kini sa maayong kondisyon. Lakip sab gi-check ang kondisyon sa mga ligid sa maong bus ug seatbelt sa matag lingkuranan sa sulod sa mga bus. Samtang gi-inspection sab ang mga public van nga nagabiyahe sab. Gawas sa mga papeles sa mga driver, gina-check sab kung naga-seatbelt ang mga pasahero, ilabi na sa front seat. Hinoon, dandahan lang sa takbo natin. Sayro, hindi masyadong marami ha. Oo, sir. Tapos, ingat. ginatambagan sab sa LTO ang mga pasahero nga mag-igmat. Sara, hugod yapon ang seguridad nga gipatuman dinhi sa terminal nga langkuban sa mga personahe sa PNP, BFP ug ubang law enforcement agencies. Sa mga pasahero nga dunay mga concern sa mudangup lang sa mga assistance desk nga naa din sa terminal aron kini matagad. Sara. Okay, daghang salamat ug advance Happy New Year, Efren Mama. Magpadayon ang operasyon sa Love Bus libreng sakay sa Department of Transportation karong New Year holidays. Samtang DC Bus, walay biyahe ugma Enero 1. Sa payag nga gipagawa sa LTFRB 11 nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, padayon ang pagbiyahe sa Love Bus
sa alas 6 hangtod alas 7 sa buntag ug sa alas 5 hangtod alas 8 sa gabi. 16 ka mga unit sa bus ang naghanyag og libreng sakay, din 8 ang gigahin sa rutang Lasang Rojas Avenue via Sasa ug laing 8 ka mga bus ang mobiyahe sa mintal nga ruta. Gipay mangnuan ang mga pasahero nga kanunay mosunod sa mga regulasyon sa trapiko sama sa pagpara sa mga bus stop o designated loading ug unloading areas. Samtang una nang nagpahibalo ang lokal nga panggamhanan sa Davao nga mas mubo ang oras sa operasyon sa DC Bus karong adlaw Disyembre 31. Din inay hangtod alas 10 sa gabi ang biyahe, hangtod na lang kini sa alas 9 sa gabi. Samtang suspendido ang operasyon sa DC Bus sa Enero 1 o ugma January 1, 2026. Kinaron makahigayon ang mga personahe nga makasaulog sa holidays kauban ang ilang pamilya. Hinuon pagka Enero 2, balik na ang regular nga operasyon sa DC Bus. Karong bispera sa bagong tuig, walay mga grabing pagdaot sa panahon. Apan, magdala gihapon og payong mga kapuso. Kay dunay mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa nasod. Sumala sa pag-asa, bisan walay low pressure area o bagyo sa gawas o sulod sa Philippine Area of Responsibility, ulanon gihapon ang pipila ka bahin sa nasod tungod sa shear line ug amihan sa Luzon, samtang easterlies ang magdala og mga pag-ulan sa Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang makasinati og mga pag-ulan, ilabi na sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Barm ug Soxargen. Posible ang mga kusog nga pag-ulan, busa mahimong alerto gihapon sa pagbaha o landslide. Ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City kung asa legal ang pagpabuto, daghan na sab ang midagsa sa mga tindahan sa pabuto aron mamalit alang sa pagsugat sa bag-ong tuig unya. Atong sayro na ang ulahing update didto karon kauban si James Paulo Yap. James. Yes, Sarah, hinay-hinay na nga niabot ang mga Cagayanon nga buot mamalit o pabuto dinhi sa Rotonda sa Barangay Nazaret. Pipila ka oras, una ang sugat sa bag-ong tuig. Hinay-hinay na nga nagsing-abot ang pipila ka mga Cagayanon nga gustong mupalit sa mga firecrackers ug fireworks dinhi sa designated selling area sa syudad nga anaa sa Rotonda sa Barangay Nazaret. Sumala sa mga tigpamaligya nga ilang gilauman ang pagdagsa sa mga mamalitay karong gabi sama na sab sa naandan. Sa karon mapalit ang mga pabuto sa presyong 100 pesos hangtod 65,000 pesos depende kana sa klase o gidakon. Dugang pa nga walay paglihok sa presyo sa mga pabuto sukad sa ilang pagbukas iadtong December 20. Apan posible kuno nga magbagsak presyo sila sa mga nahabiling pabuto sa kaoras, una pa man ang pagsugat sa bagong tuig. Bantay sarado sab sa BFP ug kapulisan ang maong area aron nga masiguro nga masubay ang ilang mga gabayan sama sa no testing ug no smoking. Bawal sab kuno mupalit ang mga minor de edad. Samtang gahapong adlaw nag-inspeksyon sab ang City Regulatory and Compliance Board kauban ang DILG, BFP ug kapulisan aron masiguro nga walay gibawal nga pabuto ang mapalusot sa maong designated selling area. Sa karon wala pa man kunoy natala ang mga otoridad nga mga firecracker related incident sa syudad. Sara, gawas sa BFP, kasundaluhan o kapulisan nakaalerto sab karon ang mga personahe sa Department of Health sa tanang ospital dinhi sa syudad ug andam sab silang moresponde kung kinahanglan o kung adunay matala nga firecracker related incident unya sa pagsugat sa bagong tuig. Sara? Okay, advance Happy New Year ug daghang salamat James Paulo Yap. Karong pipila ka oras na lang, bagong tuig na, misaka na ang presyo sa mga firecrackers, pyrotechnic fireworks, uban pang klase sa pabuto sa General Santos City. Atong sayron sa report ni Efren Mamak.
Mag-alas 9 pa lang sa buntag, bispera sa bagong tuig, nagtapok na ang mga mamalitay ug pabuto sa pyrotechnic display area sa Carlos C. Garcia Park kon Oval Plaza sa General Santos City. Gani ang mamalitay nga si Mark, nagsayo na kay basin mahutdan matud pa siya kung unya pa siya mopalit og pabuto. Kasi mamaya wala na eh. Kasi mamaya ano na lang, sa pamilya na lang. Apan sumala sa Pyrotechnic Association of Gensan, misaka ang presyo sa mga pabuto nga ilang baligya human sa limitado nga supply tungod naapektuhan sa pagbaha ang ilang ginakuhaan og supply sa Bulacan. Lakip na sab ang mga nasinating bagyo nga may resulta sa limitado nga pagbiyahe sa ilang supply. Sama sa kwitis nga niadtong milabay tuig, mapalit gikan sa 15 taman 20 pesos matag usa. Apan karon ana sa 25 to 30 pesos matag usa, depende sa klase. Walang stock kasi nung duman ng tatlong bagyo nung sa Bulacan, hindi sila nakagawa. Lumubog ang Bulacan ang source of production natin sa Bulacan. Samtang hugot sab ang pagbantay sa kapulisan alang sa seguridad sa palibot ug naka-standby usab ang fire truck sa General Santos City Fire Station sa atubangan sa pyrotechnic display area aron daling makaresponde sa mga emerhensya. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Dakpan ang siyam katao kung asa lakip niini ang duha ka sundalo human naharang ang gisakyang pick-up nga dunay mga kargang mineral nga gingong gikan sa illegal mining activity sa Opol Misamis Oriental. Arestado sa mga personay sa Regional Mobile Force Battalion 10 sa checkpoint sa sitio Mahayahay, Barangay Limunda sa Opol Misamis Oriental ang siyam katao nga sakay sa duha ka pick-up truck Lunes sa buntag. Sumala sa kapulisan, parehas dunay karga ang mao mga pick-up ug giingong mga mineral nga gituhang gikan sa lugar kung asa dunay nagapahigayon og illegal mining activities. Sa operasyon na-recover ang 60 kasako sa wala pa matinong na prosesong mineral nga gibana ang nagkantidad og kapin 300,000 pesos ug walay dokumento. Lakip duha ka Glock 17 nga pusil, mga magazine ug bala. Lakip sa mga naaresto ang duha ka aktibong miyembro sa Armed Forces of the Philippines. Nakakusudian na sa Opol Municipal Police Station ang mga dinakpan nga mag-atubang og kaso paglapas sa Philippine Mining Act of 1995. Wala pa sila'y pahayag. Samtang sumala ni Major General Alvin Luzon, ang commander sa 10th Infantry Division, nga ginaimbestigahan na nila ang mga nalambigit nga sundalo. Dili sab daw nila itolerate ang mga illegal nga binuhatan sa ilang kasundaluhan o silutan kung mapamatud ang sadaan. Tulong kagambalay ang gilamoy sa kalayo sa Barangay Lagaw sa General Santos City kagabi. Anaa sa 12 ka individual ang apektado. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka motorista nga miagi sa dalang J. Catolico Avenue sa Barangay Lagaw, Gensan, makit-an ang paglamoy sa kalayo sa pipila ka mga establishmento pasado alas 8 Martes sa gabi. Sunog, Lord! Diyos ko tabang! Uy, kainit! Gani niya itong nahitabo ang sunog, nakasinati pa og pag-ulan ang maong lugar. Apan wala kini makapalong sa kalayo. Anaa sa napulo ka fire trucks ang responde sa maong sunog aron dili na madamay ang ubang katapad nga establishmento. Sumala sa usa ka nasunugan, nagapatulog siya sa iyang apo diyang nahitabo ang sunog sa katapad nga establishmento. Wala gayud siya nasalba nga bisan unsa mang butang. Hasta ang halin sa ilang baligya nga motor parts nga mukabat sa 20,000 pesos na apil og kasunog. Siguro ang mga nasunog, ang mga stock namin dyan, mga umabot sa 8 to 1M. Bago lang kami nagkumura. Walang alam kung ano ang pinanggalingan. Basta nakita lang ng anak ko na nag-aso sa kabila. Sumala sa social worker sa Barangay Lagaw, anaa sa 12 ka individual, lakip 2 ka senior citizen ang apektado sa sunog. Nahatagan na og pasiunang tabang ang mga apektadong individual. Sa datos sa barangay, 3 ka gambalay ang nasunog kung asa ang usa. Establishmento nga dunay mga baligya ug balay. Samtang ang lahing duha, lending and finance institution ug motorcycle parts dealer. Nagpadayon ang investigasyon sa General Santos City Fire Station sa hinungdan sa sunog. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV
ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sikop ang duha ka lalaki human nakuhaan og kapin 1 million pesos sa pinauga ug liquid marijuana atol sa bypass operation sa Davao City. Sa prisuhan na musugat sa bagong tuig ang mga dinakpan nga mao sila si alias Boss, 25 anyos, kinsa gikonsiderang high-valued individual, ug si alias Kirby, 30 anyos. Kini human nadakpan alas 3 sa hapon adlawng Martes, December 30 sa Riverside, Barangay Maa sa Davao City. Nakuha gikan kanila ang mga pinaugang marijuana nga nagkantidad og 120,000 pesos ug liquid marijuana nga mobalor sa kapin 925,000 pesos. Nasakmid sab ang mga box sa vape. Wala pay pahayag ang mga dinakpan kinsa mag-atubang og kaso paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samdan ang 12 ka individual human nahulog sa pangpang ang gisakyang multicab sa Davao City. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, lakip sa nasamdan ang usa ka 2 anyos nga batang babae atul sa disgrasya sa New Carmen, Tugbok, Davao City adlawng Domingo. Sumala sa kapulisan, padulong unta sa New Carmen ang mga biktima apan pag-abot sa pakurbada ug pasubida nga bahin sa dalan, mipalya matud pa ang makina sa sakyanan. Rason nga miatras kini ug wala na kontrola sa driver ang sakyanan hangtod sa nahulog sa lalom nga kanal. Moabot sa 50 metros ang gilawmon sa gihulugan sa jeep. Sakay ang 12 ka mga pasahero, lagip ang driver nga nakahiagom ug nagkareyang samad sa lawas. Hinuon luwas na sa makuyaw nga kondisyon ang mga biktima. Samtang ang uban padayon pang nagpatambal sa ospital. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga biktima ug ang driver. Ginatangan na ang New Year's countdown ug bonggang fireworks display sa pagsugat sa bagong tuig sa Tagum City sa Davao del Norte. Padayon ang pagpangandam sa stage alang sa programa sa New Year's countdown sa Tagum City nga ipahigayon sa ubos sa flyover. Sugdan ang programa alas 11 unyang gabi. Diin dunay performances gikan sa nagkareyang banda ug DJs ug pagtungtong sa alas 12 dunay magarbong fireworks display sa taas sa Tagum City flyover sa pag-welcome sa tuig 2026. Mulungtad ang fireworks display og 15 minutos. Kini matag tuig na nga ginahimo sa Tagum City LGU matag pagsugat sa bag-ong tuig. Calm and peace sa saba nga kalibutan ang essence sa Pantone Color of the Year sa 2026. Kana ang Pantone 114201 o Cloud Dancer. Usa kini sa neutral white color nga hatod daw kay serenity ug nag-invite og relaxation ug focus. Versatile daw ang Cloud Dancer nga ginapasagdan nga mag-shine ang tanang color. Kada tuig mopili ang Pantone Color Institute ug Color of the Year base sa hatod niining mood of connection, comfort ug harmony. Mga kapuso, unom ka oras na lang! Bagong tuig na! Mga kapuso, stay safe sa pagsugat nato sa bagong tuig ha. O syempre next year, let's make it an effort na we will be a new you for the new year. Ayan, mga kato, ang mga ulahing balita sa Mindanao karong ulahing adlaw sa 2025. Mamahimo ninyo kini makita pag-usabin agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy New Year mga kapuso!